Kuya Regan. Ayun mga kalangga, welcome back po sa aking YouTube channel sa Kuya Regan Vlog. And ngayong araw po is scouting na naman kami or ayuda po. Kasama syempre si Alpi. Ayun. Hello po, shout out. And yun nga, abangan nyo po kung ano yung ganap ngayon at kung ano at sino no ang mapalad na maaayudahan namin ngayong araw na to. So ayan, sige, puntahan natin. Let's go. So yun nga, parang umitim ka ngayon Kuya Kurt, tapos pumayat ka. Kumusta yung yung buhay bilang estudyante na wala si Lola? Ganito kasi yun, bumalik kami dahil sa yun nga, base sa kwento nila Lola, mga nakausap namin dito. Na napanood mo ba yung vlog ko nung naghatid ako? Hindi pa. Oo. Nung hinatid ko naghatid ako ng diaper kay Lola mo. Ngayon, nakausap namin sila nanay, kapitbahay mo na about sa sitwasyon mo. About sa pagsisikap mo sa buhay. Katulad ng pag-aaral, talagang hindi mo pinababayaan ang pag-aaral mo, nagsusumikap ka, may baon man o wala, may pagkain. Ang sabi nila Lola, kumakain ka lang daw kung kani-kanino. At sabi doon, tinutulungan ka na lang daw nila. So ngayon Kuya Kurt, mayroon tayong sponsor na naawa sa sitwasyon mo. Ngayon tatanungin kita Kuya Kurt, halimbawa, nakapagtapos ka dito sa pag-aaral mo sa high school, ano yung plano mo? For me po kasi gusto ko po talaga mag-aral ng college. Nga lang po yung iniisip ko which is yung financial. Hindi kakayanin Opo, di po kakayanin. Kasi sabi ni tita, pwede naman daw niya ako pag-aralin ng college. Nga lang, yung ibibigay ni tita sa mamay ko, which is sa akin napupunta. Kasi even sa SSU kasi pag mag-exam, which is wala po kasi tuition. Yung paproblemahan ko lang like boarding house, then also yung mga perang gagamitin like pang project, ganon. Imbis na itutulong na lang kay mamay, ibibigay pa sa akin. Sabi ko, siguro, mas okay na din na magtrabaho na din ako para dalawa po kayo makatulong kay mamay. Ibig sabihin, pinapili ka ng tita mo. Opo. Ang tuition para sa'yo or pag-aaral mo, kapalit ng ayuda para kay Lola mo. Opo, parang. So ngayon dahil sa sitwasyon na inisip mo na pwedeng mawalan ng suporta si Lola mo dahil sa sa'yo, mas pinili mo na lang na suportahan si Lola mo. Yun na lang ang pinili mo para sa pag-aaral mo. So talagang napakabait na bata ni Kuya Kurt. Pinili niya po na hindi na lang mag-aral, wag lang mawalan ng suporta ang lola niya. Kasi po kung mag-aaral daw siya, mawawalan ng suporta yung lola niya. So mas pinili na lang ni Kuya Kurt na wag na lang daw siya mag-aral, magtrabaho na lang daw, at ang inisipan niya, dalawa na daw sila magsusuporta para kay lola niya. So kung mabibigyan ka ng pagkakataon, magkaroon ka ng pagkakataon na ng scholarship or sponsor sa pag-aaral mo sa college, anong masasabi mo doon Kuya Kurt? Halimbawa, mayroon tayong sponsor mag-offer na sige, mag-aral ka, ako bahala sa pag-tuition mo, ako bahala sa mga gastusin para sa pag-aaral mo. Basta tapusin mo lang yung pagka-college mo. Opo, sure po. Ano yung magiging desisyon mo dyan Kuya Kurt? Siyempre po, like, hindi na po ako like, igagrab ko na po talaga yung opportunity kasi opportunity na po yan eh. Like, dahil po dyan, like, makakapagtapos po ko ng pag-aaral, yun. Hindi ko na po sasayang like, opportunity na po eh. So, ayan po. Itong usaping ito, itong tanong ko sa'yo, hindi ito plano or hindi ito hindi ito kumbaga naghahanap, hindi ito yung naghahanap pa lang tayo ng sponsor. Talagang mayroong nag-offer dahil sa napanood nila yung vlog ko sa'yo or kay Lola ng paghatid ko ng diaper. Base pa lang sa kwento, hindi pa kita nakakausap at hindi ka pa niya nakikita sa vlog ko. Parang naawa siya sa'yo. Naisip niya na pag-aralin ka sa college. Oo. Ngayon, anong masasabi mo
Natutuwa ka ba na mayroong offer na ganito sa'yo? No po. Oo. Sobrang natutuwa po kasi di ko po in-expect na may tao pa pong gustong tumulong sa akin even hindi ko po sila kilala. Mm. Like, syempre, opportunity na po yan. Like, Mm. opo. Ang sabi niya, magsikap ka daw. Kahit daw hindi kaya, kayanin mo daw. Basta mag-aral ka daw. Patuloy mo hanggang college na makapagtapos ka dahil siya daw dumating din sa time na ganun. Sobrang hirap ng buhay nila, sobrang hirap ng sitwasyon niya. Pero nagsumikap siya, nakapagtapos siya. Ngayon nasa ibang bansa na siya. Masarap na yung buhay, maganda na yung buhay. Kaya gusto niya maging katulad ka rin sa kanila o sa kanya. Kaya Kuya Kurt, ito'y magandang pagkakataon na mayroong offer. Sponsor. Kasi sabi ko kasi, si Kuya Kurt, grabing trabaho. Grabing grabing sakripisyo para kay lola niya. Siguro ito naman yung karapat-dapat na matulungan. Siyempre, yung paghihirap mo, pagsusumikap mo na alagaan si lola mo, ito yung bunga siguro. Ito yung blessing na hinihintay mo. Ito yung way ni Lord para bigyan ka rin ng gantimpala sa pag-aalaga mo kay lola mo. Ngayon, anong nararamdaman mo na may ganitong offer para sa'yo? Sobrang saya po. Mhm. Di ko po talaga ma-explain. Like, wala po talaga kasi masyado akong emotional intelligence when it comes to this. Pero, di niyo po alam kung gaano ko po na-appreciate yung mga ganitong bagay. Sobrang happy po. Yun, kaya tapusin mo daw yung pag-aaral mo sa high school hanggang sa college. So, pagka nakapagtapos ka na, siyempre ako update lang ako sa'yo dito. Habang, siyempre, monthly nandito ako para puntahan ka. Tanong ko sa'yo, sa pag-aaral mo, mga gamit mo, importante para sa'yo na wala ka. Ano ba yung iniisip mo na gusto mo na magkaroon ka? Meron naman po akong ibang gamit like cellphone na lang po. Cellphone. Kasi which is, yun po yung talagang kailangan namin kasi like more on research po kasi kami ngayon. Research. Opo. Pag nagkaroon ka ng ganyan, anong mapipil mo? Sobrang saya po kasi sobrang laking tulong na po yun sa akin. Magamit ko po siya sa school. Sa school? Opo. Kalangga, bagong lahat, pakita ko sa inyo yung sitwasyon po ng bahay na tinitirahan ni Kuya Kyle. Ito doon. Ayan, kung ano po yung sinabi nila lola ng mga kapitbahay po. Hindi, ito, ipakita mo yung bubong niya. Kasi, saang part ka dyan, Kuya Kurt, na natutulog? Pero pag malakas po talaga yung ulan, like din po, may May. tulog din po talaga na. Ibig sabihin, dyan ka lang talaga, hindi ka naalis dyan sa loob. Opo, hindi po talaga. Diyan. Paano yung basang-basa ka sa loob? Hindi naman po masyado like, lang, konting lang po. Ano yung nagpapayong ka sa loob? Dati po nung andito po si mama, yun po yung ginagawa ko. Oo. Tapos nakaupo lang po kami, nakatayo. Nakapayong kayo habang may bagyo, gano'n, malakas yung ulan, nakapayong lang kayo. Oh, grabe. Yun po yung sitwasyon nila, Kuya Kurt. Dito, pinagtsatsagaan niya po, mga kalangga. Butas-butas yung bubong. Tapos, ilang, kumbaga, espasyo, naliit na espasyo na kanyang inuukupa. Yung part na yon ay walang tulo, hindi ka naulan. Pero pag sobrang lakas, kasi yung dingding dito, mga kalangga, tagos-tagos na. Kaya ang nangyayari, parang nakaupo na lang daw at nakapayong. Pero ngayon wala nang payong. Wala nang payong. Pag umulan, okay lang. Basta wag lang yung talagang sobrang mabasa ka. Si mamay lang naman po kasi yung iniisip ko. Si lola mo. Ginagawa ko po. Talagang ang iniisip mo baka paano si lola. Kumusta ngayon si lola? Okay naman po kasi which is yung nagbabantay po sa kanya yung pamangkin niya po, yung may anak po dyan sa high school, which is yun na lang po yung tinatanungan ko kasi wala nga po ako tayong pumunta dun kay mami kasi nga po sobrang busy kasi madami pong gawin sa school. So which is yung gusto ko sanang ipunta doon, tinatanong ko na lang po, which is okay naman din po kasi sila tita din, pag nagpapadala din po yung tita Rari ko po, which is yung gusto din po sana akong pag-aralin, pumupunta po sila kala mami, binibisita po nila. Anong ginagawa mo tuwing halimbawa wala kang pagkain tapos papasok ka sa school, ano yun,
paano, nag-aalmusal ka kanina dito lang mismo sa inyo? Pag morning po kasi, pag mag-school na ako, like, pagkakagising ko lang, punta agad ako kala tita, magkakape, pero minsan wala nang tinapi. Pero meron naman, palagi naman po sila tita nakasupport sa akin. Pag ganito nga po, like, dun po ako sa kanila kumakain. Hindi naman po sa palaging wala, meron naman. Nahihiya ka lang Nahihiya. talaga. Yung madalas na lang, puro ka dala. Opo, Madalas na lang, puro ka dalang hingi, ganun. opo. Maliban sa ganun, meron ka bang ginagawa para kahit pa paano may pangbaon ka? Si, kung sa work po dito, like, wala po, like, pag may ano lang, nakahingi lang po kasi sa tita ko, which is, pag may mga project, ganun, tapos pag yung sobra, yun na lang po yung tinitipid ko. Tinitipid mo. Opo. Pero halos wala talaga. Opo, wala. Kadalasan wala kang baon. Kumbaga doon ka na lang. Pag sa project, obligado kasi, no? Opo. Pero pag sa baon, pwede naman tiisin. Opo, okay lang naman sa May baon, kasi minsan po yung mga klase ko, which is, sila po, binibigyan po nila ako. Yung mga classmate mo. Sila nagbibigay sa'yo. Opo. Oh, grabe. So, yun pala yung yung sistema, yung ginagawa ni Kuya Kurt. Pag project kasi, hindi mo naman pwedeng iasa sa iba yan. No. Obligado kung sino pwede mong lapitan na mag-ano. Pagdating naman sa baon, kahit pa paano, na isi-share naman ng mga classmates mo yung sobra-sobra na baon mo. Yun yung pinagsasalo-salohan mo. Pag sa tanghali, hanap ka naman ng pwede mong makainan. Parang ganun. Opo, parang yun. Pero si tita po talaga, palagi naman. Oo. Tapos yung mga kapitbahay mo dito. Opo, at sila nanay Rini din. Nanay Rini. Napakain. Si Nanay Ah, Rini. minsan po talaga pag pinapakain nila ako, like, nahihiya po talaga ako. Nahiya ka. Opo. Pagka hindi mo talaga kinakaya, yun na lang. Hindi mo na kayang tiisin yung gutom, kain ka. Ayun ang isa sa ano. So ayan, Kuya Kurt, ang hiling mo, magkaroon ka ng gamit, cellphone cellphone. Kasi alam naman natin na importante yung cellphone. Hindi lang po sa phone search, kundi pati sa communication. Communication, mga magkamag-anak, and syempre, update po sa mga kaalaman na nandoon po sa internet. Diba? Pag may mga kailangan tayo, search Google, nandyan na lang. Diba? So malaking bagay talaga. Sa katulad niya, lalo na magka-college na si Kuya Kurt. Karamihan nga, di ba, yung kinakailangan laptop sa pagka-college. Kaso, ano magagawa natin kung wala naman tayo kakayanan? Kung pangbaon nga, wala tayo, di ba? So, yun. Halimbawa, Kuya Kurt, magkaroon ka ng mga ganon, tapos pag-college mo. Siyempre, pag magka-college ka, halimbawa, may mag-tuition sa'yo. May mag-tuition sa'yo. Ang iniisip ko lang, siyempre, ito po yun sa mga tutulong po kay Kuya Kurt. Dito po si Kuya Kurt sa lugar niya. Dito po sa bahay niya. Walang tuition dyan. Pero yung project nandiyan dyan. Opo. So, siyempre, alam naman natin, yung sponsor siguro, alam naman niya kung anong pangangailangan ng isang estudyante. Katulad sa'yo, bahay nga dito. Ito lang yung isa sa bagay po na nakakalibre siya kasi hindi na siya mag-uupa sa titirahan niya. Ito po yun. So pag college, nandyan yung pagkain. Kailangan mo ng pagkain. Sa pagkain, sa tingin mo, paano yun? Pag halimbawa, mag-college ka na, may makakasupport pa nun? Wala. So 0-0 talaga siya, mga kalangga. Opo, 0-0 talaga. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan ni Kuya Kurt, kailangan, siyempre, shoulder talaga ng ating maging sponsor, if ever. Kasi, dito nga, kahit pa paano mayroon siya nahingian, mga kapitbahay. Pag nag-college na siya, bukod sa upa, pagkain niya araw-araw, project, sikapin mo Kuya Kurt, makapasa ka sa SSC. Kasi pag nagkataon, di ba, walang tuition yun. Project lang. Bahay. Allowance para sa pagkain mo. Yun lang yung kakailanganin. So, di ba? Pagka nakalibre na sa tuition, kasi ang alam ko, meron tayong sponsor na siyang bahala sa tuition fee mo. So ngayon, kung nakapag-aral ka dyan sa public, university na rin yan, di ba? University na siya. So, pag nakapag-aral ka dyan, yung imbis na iti-tuition, baka yun na lang din ang isa pa sa bagay na makakapag-suporta sa'yo. Yung sa pang-araw-araw mo ng pagkain, projects, tapos yung bahay. Alam ko kasi ako ganun din eh. Mahihiya man ako na humingi. Opo. Makahiya ba gayon?
na tita or Peregan, kailangan ko po ng project ganito, di ba? Yun ang isa sa bagay na unang-una, hindi natin kilala, hindi naman natin ano yung sponsor, di ba? Siyempre mahiya tayo. Pero sa amin, pag-usapan namin ng sponsor kung ano yung mga plano. Ako kasi kahit paano, kahit hindi para sa akin, nahiya ako na ma'am, kailangan po ni Kuya Kurt ng ganito, or ma'am, kailangan po ng tulong ng isang beneficiary ko, baka matulungan mo, or magbigay ako ng prize. Nahiya ako niyan eh. Ako yung hinihintay ko lang na mapanood nila yung mga vlog ko, tapos sila mismo yung mag-reach out sa akin, tulungan natin yung blinag mo. Yun lang. Wala ako kasi yung na magme-message ako sa mga sponsor na, ma'am, baka kailangan ko po ng ganito, baka pwede po ako makahingi para itulong dito sa taong ito. Nahiya ako sa ganyan eh. Gusto ko yung base lang sa binablog ko na napapanood nila, tapos sila nang bahala kung anong gusto nilang i-offer o itulong dito sa aking binablog. Yun. So ito, ko lang kasi syempre inisip ko lang kung ano yung magagawa mo habang pinag-aral ka nila sa college. At ito nga, nalaman natin na 0-0 talaga si Kuya Kurt. Naka-advantage lang sa kanya, malapit yung school sa bahay nila. May mga nakapaikot na nagmamalasakit sa kanya na pwede niyang mahinga ng tulong like sa pagkain po, everyday. Yun na lang po yung kanyang, kaya nakakasurvive si Kuya Kurt. Pag college nito, wala na po itong mga kapitbahay na to. Yung nakapaikot po na nagmamalasakit sa kanya, wala na. So tanging ang aasahan na lang ni Kuya Kurt yung sponsor. Di ba, Kuya Kurt? Sponsor ako na ipapadaan sa akin para ibigay sa iyo. Yun na lang ang aasahan po ni Kuya Kurt. So sana po sa tutulong po, sana po masuportahan natin si Kuya Kurt hanggang sa pagtatapos niya, para isa po sa accomplishment natin at isa po sa bagay po na natulungan natin, nabigyan natin ng magandang buhay, nabigyan natin ng magandang future. Kasi ang pag-aaral baga isang bagay para hindi man siya yung totally na pag nakapagtapos ka maganda ng buhay mo pagdating ng oras, kasi nasa sayo pa rin yan, kundi yan talaga yung step by step na kailangan natin matapos para sa future mayroon tayong kaalaman or mayroon tayong panlaban sa, syempre alam natin pag nagtrabaho, di ba, aalamin kung ano natapos mo, aalamin kung ano naabot mo. So yun ang bagay na kailangan mong dalhin sa totoong buhay, di ba? Kung nag-aaral tayo, parang relax lang tayo, ganun. Akala natin napakahirap na yung pinagagawa sa atin, yung mga projects, yung mga pag-aaral, pero sa totoo lang yun na pinakamahirap sa lahat, yung nakapagtapos ka na, kasi yun na yung totoo na laban buhay. Kung paano ka makasurvive, paano mo magagamit yung pinag-aralan mo. Kasi maraming nakapagtapos pero wala din pagdating dito sa tunay na buhay, sa paghahanap ng trabaho, kasi ability din kailangan. Diba? So malaking bagay lang, advantage na lamang tayo sa hindi nakapagtapos, lamang tayo sa sa kanila. At least mayroon kang maipapakita na ikaw ganito. Kasi di ba pag nag-apply tayo, ano ba natapos mo, di ba? Mga requirements na mayroon ka at least kompleto. So malaking bagay yung Kuya Kurt. Mayroong pagkakataon, mayroong chance, di ba? Mayroong chance na dumating sa iyo, mayroong blessing na nag-offer na makapag-aral ka. Sana hanggang sa huli walang iwanan at matapos mo yung pag-aaral mo. At pagdating ng panahon, yung mga tao na tumulong sa iyo, yung mga tao na nagbigay sa iyo ng kumbaga pag malasakit ba na nakapaikot dito sa lugar mo, mabalikan mo sila at maipakita mo na, di ba, balik tanaw ba na kahit paano maging yun ang ko, kasi maganda pa rin na meron tayong future na iniisip, di ba? Kasi yung iba pag nakapagtapos na, parang wala na.
kailangan pa rin natin yung utang na loob ba. Hindi naman kundi para maging ano rin, kaligayahan din ng mga kapitbahay mo pagdating na. Sana kaya maging successful ka. At maipakita mo sa sponsor na karapat-dapat at dapat kang tulungan dahil sa pagsisipag mo at pagtiyaga at sisikap. So yun Kuya Kurt, ang sabi mo kanina, isa sa problema mo, cellphone. Oo, cellphone, isa sa problema mo yun. So kahit second hand, malaking bagay na yun, ano? Malaking bagay na. 'Di ba? So kunin mo nga yung second hand natin na cellphone. Ay, sorry. Nauntog pa. Kita nyo, kung gaano ito kasi baba na, dapat taas to. Kasi Ayan, tumama pa yung ulo ni Alpi. So, ayan, Kuya Kurt. Ito, Kuya Kurt, to. grabe. Di ba, hiling mo cellphone? Baon na kasi. Ito, hindi to second hand, brand new. Grabe. Brand new cellphone. Ayan, oh. Kita mo? High-end na cellphone. Hindi siya pipitsugin at hindi siya mumurahin na cellphone. Baka sabihin mo, box lang. Alam mo ba kung para kanino to? Ha, Kuya Kurt? Oh, buksan mo nga, Kuya Kurt. Para malaman natin. Oh, cellphone ba? Opo. Check mo nga. Oo, kung tunay. Malay mo. Open ko pa. Oh, open mo. Oh, cellphone nga, no? Totoo nga. Nanginginig ka, parang nanginginig ka, Kuya Kurt. Charger ko. Oh, parang nanginginig ka. Oh, di ba sabi mo pa lang, wish mo magka-cellphone ka. Opo. Eh ngayon, meron ka na. Sobrang happy po. Oh. Yan ang cellphone na yan is galing sa ating anonymous. Yung cellphone na yan. So ano napipil mo? Ngayon, wini-wish mo pa lang kanina pero ngayon nandyan na. Sobrang happy po. Laking tulong po talaga ito sa pag-aaral ko. Like, Hindi basta-bastang cellphone yan. opo. Diba? Oh. Dahil yan sa pagsisikap mo, pagtiyaga mo sa pag-alaga mo sa lola mo. Naawa at napabilib mo sila. Na isasakripisyo mo yung pag-aaral mo, yung future mo para sa lola mo. So yan yung blessing na ibinigay sa iyo ni Lord na kapalit nun sa pag-aaral, sa pagtiyaga mo. Diba? Napagsasabay mo nag-aaral ka, nag-aalaga ka na matanda. Diba? Maswerte baga nag-aalaga na matanda, sabi nila yan. So ngayon, ito na yung blessing mo. Bagong cellphone, brand new ha? Brand new. Brand new cellphone. Ayan, at syempre may SIM card ka din. Ayan, oh. Set yan. Oh, headset nandito rin. So, kompleto po ito. So, ano masasabi mo, Kuya Kurt? Parang tulala ka na. Gulat lang po kasi. Oh, parang tulala ka na, Kuya Kurt. Oh, na meron kang ganito. Alam mo bang hindi pa ito natatapos dito? Kaya nga sabi ko sana all. Sana all. Sana. Hindi pa ito natatapos dito. Kaya sana all. Ano masahe mo, Lola? Sabi ka po, Lola. Wala, halika rito, si Lola. Nakausap natin nakaraan. Di ba, ikaw yung kausap ko, si Nanay Oh, Rimi. si Nanay Rimi. Si Nanay Rimi. Ano yan, Nanay Rimi? Ano tawag yun? Yun na nga ang sinasabi ko sa inyo. Totoo. Oh, ano? Na. Salamat sa mga. Ano yung, bakit ano ba yung advice mo kay Kuya Kurt? Kaya nga sabi ko, siya, magtinuksin pag-i-eskwila ba? Pag-aaral. Oo. Para sabi ko, dagan magdanon sa imo. Kaya, Masipag siya sa pag-aaral, ano? Hindi niya pinababayaan yung pag-aaral niya. kahit siya nga, ang iyayaya na mo yung doon magkaon. Pagkain, siya. ayaw niya. Oo, Nahiya siya. Nagutom na ada siya, mao siya maano doon. Kung nagutom na, saka lang siya kakain. Kaya, pasalamat naman ako ng nagdadanon sa iyo. Simpleng interview ko yun sa'yo, no? Oo. Nay? Isang araw. Oh. Marami na akong napupuntahan dito sa lugar niyo, pero isa ka na naman sa natulungan ulit. Kaya, Malaking bagay-bagay yun. Ano, Lola, dahil yan sa interview ko sa kanya, kasi si Kuya Kurt hindi man nagsasabi about sa kanya. Ang isip niya siguro yung tulong lang para kay Lola mo.
Grabe naman niya ang ano ko sa kanya. Sabi ko, Nunoy, magtinok ka. Kay balang araw may magdanon sa iyo. Bakit hindi pa ba matino si Kuya Kurt? Ayos, mas matino sa lahat ng mga lalaki. Mas matino sa Oo. lahat ng mga lalaki. Talagang Okay. responsable, ano? Oo, okay. Iyan ang nag-ataman sa iya, Lola. Yan, siya yung nag-alaga sa lola niya. Talagang natyaga, ano? Oo. O, di ba? Sa sobrang pagtsatsaga mo, Noon, pinakastigo si isang lola niya. O, ngayon, siya din na nag-ano sa alaga. iya, Lola. Mm. Kay kaluin nga ni ang tawin niyo. Kay mao nga bagang sinasabi ko doon sa inyo. Mm. Sabi niya, Kahit, nanay. kahit sinasaktan siya ni lola niya, Oo, sinasaktan siya ni lola niya, pero siya pa rin ang nag-alaga, Oo. no? wala iba. Siya lang talaga. Siya yung nagtyaga. Oo. Sa kabila, Kuya Kurt, ng pananakit sa'yo ng lola mo, anong naisip mo? Ano ba yun? Wala lang siya. Inisip mo ba na yun, pang-api or pagdidisiplina sa'yo? Pagdidisiplina po. Like, alam ko po kasi pag once daw na sinasaktan ka ng magulang mo or yung kahit kung sino man yung relatives mo, like mamay mo, like nanay mo, papa mo, isa daw po yun sa pagdidisiplina, which is mas mahal ka. Mahal ka Hindi ng, na ganun. mahal ka ng kung sino yung nag-aruga sa'yo. So, maganda, Kuya Kurt, at hindi ka nagrebelde or hindi ka nagtanim ng sama ng loob. Bagkus ginantihan mo pa ito ng pagmamahal at inaruga mo si lola mo. So, maganda at malawak yung pag-isip ni Kuya Kurt. Hindi siya nagrebelde, hindi niya pinabayaan si lola niya. Kahit na sinasaktan siya, inisip niya lang yun ay part ng pagmamalasakit sa kanya ni lola niya. So ayan, Kuya Kurt, meron ka ng cellphone. May cellphone ka na, brand new, isa sa pangarap mo. At ilang years mo inalagaan si lola mo na simula na bedridden siya? More than 3 years. More than 3 years. Hindi ka sumuko. Ang sumuko lang yung mga anak niya. Kusang kinuha sa'yo, no? Pero at least ngayon, ito na yung blessings na dumating sa'yo. Kapalit ng pag-aalaga mo, pag-aruga mo kay lola mo. So, di ba? Si lola mo rin yung naging way. Di ba? Si lola mo rin ang naging way sa pag-aalaga mo sa kanya. Bakit kita na-scout? Bakit kita nakilala at bakit kita natagpuan? Sa pamamaraan ni Lord na magtagpo tayo para matulungan ka. Dahil sa kabaitan mo sa lola mo. Ngayon may cellphone ka na. Tingnan mo nga kung cellphone nga. Baka mamaya ano yan? Tunay ba, tunay? Tunay ba? Tunay ba na cellphone? Tunay Oo. nga. Ano? Malaking bagay ba yan? Malaking tulong. Opo, sobrang laking tulong po talaga nito sa akin. Yan. So hindi pa yun natatapos doon. Grabe. Sana all. Ay grabe, Kuya Kurt. Sana all, oh. Kuya Kurt. Okay na po talaga. Ha? Okay na po. Ayaw mo na nito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay 7,000. Grabe. Nakahawak ka na ba ng ganitong pera? Wala pa. Wala pa. 7,000? Sana all, Kuya Kurt. Parang ayaw man. 1, 2, 3. Galing sa anonymous sponsor. Allowance mo sa pag-aaral mo. Uy, wow. May ad ba? 3,000. Ay, nanginginig. 3,000. 3,000 yun na, Kuya Kurt. Hindi mo ba alam na monthly magkakaroon ka ng ganyan? Ay, wow. Ha? Thank you po. 3,000 monthly para sa allowance mo. May cellphone ka pa, plus may scholar ka pa. Scholarship. Pag college mo, sagot ng sponsor ang pag-aaral mo sa college. Tuition fee. Oh, kaya sikapin mo makapasa. Di ba? Kasi yun ang magiging baon mo pagdating ng panahon. Ang worth 3,000. Pangalo-halo lang sana. Tapos 1, 2, Wow. 3, 4. May 4,000 pa May pala. 4,000 pa. Para ulit ito kay Kuya Kurt. Grabe. Ano Kuya Kurt? Bumuhos yung biyaya. Bumuhos yung blessings. Grabe. Tingnan mo muna at baka sabihin mo, hindi tunay ito na pera. Oo, check mo. Oh. Ano yan Kuya Kurt? Parang nanalo ka yata sa Sa loto. sa loto. Sa daw, loto. sabi ni Lola. Grabe. Mga audience natin, oh. Ano masasabi niyo sa mga audience natin dyan? Maraming salamat. Oo.
ini-expect Na ano nyo ba na ganito kami na makatulong kay Kuya Kurt? Ng ganitong halagang mga pera na dala-dala namin. Malaking tulong din sa bata. Oo. Ano yung Kuya Kurt? Tulala ka na eh. Tulala. Natuloy si Kuya Kurt. 7,000 no? Instant. Opo. Instant to. Oo. Instant millionaire ah. Mhm. Oh. So, alamin natin kung saan galing yung asan na yung cellphone natin. Yung 4,000. Kasi sila yung mga tao na walang kapalit. Sila yung mga tao na hindi nag-expect o hindi naghihintay ng kapalit. Yung mga nagbigay sa atin yan. Oho. Sila yung taong hindi mo kailangan makilala, hindi mo kailangan ipagsigawan kung anong naitulong nila. Sila yun. Hindi sila yung mga tao na gusto magpasikat, hindi sila yung tao na gusto pumutok yung pangalan nila na sila nakatulong na kaganito. Wala silang ganon. Ang gusto lang nila, yung makatulong sila sa kapwa nila. Yun lang sila. Nahinatag sa imo. Opo. Ngayon, meron kang ganyan na natanggap. Anong masasabi mo, Kuya Kurt? Pagkakataon mo na yan, magpasalamat. At dati, si lola mo yung pinupuntahan namin para kay lola mo, ngayon para sa'yo naman. Gusto ko lang po magpasalamat sa tulong niyo po na binibigay niyo po sa kasi hindi ko po talaga na-expect kasi para po talaga sa akin okay lang po even kay mamay lang po talaga kayo mag-help. Di ko na po ina-expect na kahit ako po yung masasabay po sa tulong na ibibigay niyo. Like ako po kasi okay lang po sana sa kanya kahit si mamay lang. So pero binigyan niya din po ako ng pagkakataon para tulungan po. Then sobrang thankful po ako. I'm grateful kasi even di ko po kayo kilala, anonymous po kayo pero handa po kayong tumulong para sa akin. And sobrang nagpapasalamat po ako dun. Gaano kalaking bagay para sa'yo yan? Sobrang laking bagay po talaga like sa pang-araw-araw ko po, like mga gamit ko po siya sa school, sa mga gastusin ko po, like sobrang laking tulong po talaga nito sa akin. Yun. So, yung 4,000 galing yan kay BDP. Opo, ng Orange Bell, Ontario. Yan. Tawagin na lang natin siyang si Tita BDP. So, pasalamat ka kay Tita BDP. Sa isahin natin at sa anonymous. So, yung mensahe mo kay Ma'am BDP. Hindi natin kaano-ano. Pero pag-aaralin ka, siya daw yung bahala sa tuition fee mo. Opo. Yun. Sige. Kay Ma'am BDP po. Thank you so much po kasi never ko po in-expect yung tulong na ibibigay niyo po sa akin. Like, even po sa sponsor po para sa pag-aaral ko po, like, laking tulong na po. Dahil po dyan, like, makakapag-aral po ako ng maayos. Like, di na po ako mag-iisip ng pag makapagtapos po ako ng grade 12 na kung ano yung gagawin ko. Like, baka magtatrabaho na lang ako. Pero ngayon, like, siisip ko lang po na makakapag-aral na ako kasi dahil po sa tulong na ibibigay niyo po sa akin. Like, sobrang thank you po talaga. Anong nararamdaman mo ngayon? Anong napipil mo ngayon? Hindi ba maipaliwanag? Or... Mixed emotion po talaga. Diba? Ano yung naiisip mo? Nananaginip ka ba? Hindi. Parang charot. Kurutin mo ano mo, baka gumising ka, Kurt. Ay, hindi, tunay talaga. Diba? Ano, Lola? Anong masasabi mo, Lola? Sa simpleng pagbablog namin, sa mga katulad namin, ano masasabi nyo na mayroong ganito? Okay na rin na nakatulong din sa bata. Ako naman, nagpapasalamat ako nga nakadaan sira sa bata. Kay irog nga ni sini ang kalagayan ng bata. Wala man kami may mahimo na may hatag kami sa iya. Kaya maganda na rin yun na tulungan siya. Salamat na ng tabi sa nagtulong sa bata. Grabe mang pagsisikap niya, ano? So, ayan, Kuya Kurt, mayroon ka ng... So, may hilingin pa ba? Okay na pa. O, diba? Oo. Limpak-limpak, nasa lapi. Ay, grabe. Ang laking tulong na po talaga. Oo. Kasi, di ba, nakakapag-aral ka naman kahit walang baon, di ba?
Kaso nga lang pumayat ka talaga, Kuya Kurt. Oo, pumayat ka, Kurt. Hindi naman ako Ano yung talaga bakit hindi iba yung aura mo nung unang napupuntahan ka namin na nandito pa si Lola. Siguro stress lang po talaga sa sa work, sa mga pag-aaral. sa pag-aaral po, like marami na po Oo. Opo. Di bale, yung itsura natin walang problema yan. Bako Gusto niya kumain ng maigi. Oh. Parang nahihiya siya magkain ng Gusto maigi. niya kumain ng marami. Oo, gusto niya kumain ng marami. Hindi siya- Nahihiya siya. Nahihiya siya. Kahit tiyahin niya, hindi naman ang tiyahin niya, siya ang naghanap buhay. Mhm. Ang ano naman niya, tsuwen, yan lang ang naghanap buhay. Kaya nahiya siya. Oo, kaya hindi natin alam ang ugali din ng lalaki. Kaya siyempre nahiya siya. Oo. Ganun. So ibig sabihin, Kuya Kurt, nahiya ka na makikain sa tita mo dahil yung nagtatrabaho yung asawa Asawa niya. niya. Tapos ka wala ka naman trabaho. Opo. Ay wala naman siya trabaho yung tita mo. Pero okay naman po sa kanya. Nga lang talaga, Siyempre. even ako po mismo yung nahiya na Nahiya. lang. Opo, ganun. Kaya ang ginagawa mo, nagtitiis ka na lang kung may makain o wala. Opo. So ngayon meron ka ng pagkain, dami niyan. Sana all eh. Oh, sana all. Sana all may kulay blue. O, di ba? So anong gagawin mo diyan, Kuya Kurt? Yung pambili ko po ng bigas para dito na lang po ako sa bahay. Then, yung pang ulam-ulam ko po. Then, especially po talaga like sa project ko po talaga sa school kasi madami po talaga kaming ambagan like sa Totoo yan kasi yung anak ko, halos kasing idaran mo lang siguro, graduating na rin din siya. So grabe na rin yung gastos namin, mga projects, activities na mga ginagawa. May mga kung ano-ano yung mga ambagan na nandoon, sunod-sunod pati. Halos araw-araw. yun po sa amin. Ganon din sa inyo. Oo. So ngayon, makakatulong na yan sa'yo. So at least may dumating sa yung blessing sa ginawa mo dahil sa kapalit ng pag-alaga mo sa lola mo. Sa hindi pa po napanood ang nasimulan po na vlog ko kay Kuya Kurt, panoorin niyo po kung ano yung kwento, kung gaano nagsakripisyo si Kuya Kurt na ilang taon na alagaan yung lola niya. Siya mismo. At dati, di ba, nung time na pinuntahan kita dito, hindi ka pa nakakapasok. Module ka lang, di ba? Dito ka lang sa bahay, naka-stay. Kumbaga, lahat ng gawain sa school dito mo na ginagawa dahil naintindihan naman ng teacher mo kasi nag-aalaga ka sa lola mo. Pinagsabay-sabay mo yon. Nag-aalaga plus nag-aaral dito lang sa bahay mo. So, napakahirap po ng ganun sitwasyon kasi hindi yun yung common. Hindi yung talaga na bilang isang estudyante. Di ba? Ang estudyante dapat nagagawa natin kung ano yung mga kailangan sa school na walang iniisip na problema. Ganun mga dapat. Pero at least ngayon, si Kuya Kurt, nabigyan ng pagkakataon na makalaya at mapukusan niya yung pag-aaral niya. Di ba? So ngayon, Kuya Kurt, gawin mo. Magsikap ka, mag-aral ka, magtapos ka. Para pagdating ng oras, yung kapalit ng paghihirap mo, yan. Yun na yung at maalala mo rin yung mga tumulong sa'yo dito, mga kapitbahay mo na nagmalasakit sa'yo. Mabalikan mo rin sila. May share mo rin kung ano yung blessings na natanggap mo pagdating ng panahon. Ganun lang yun, Kuya Kurt. So sa mga viewer po, maraming salamat. Especially sa tutulong at tumutulong kay Kuya Kurt ngayon. Diba? So maraming salamat po. Ito na po at naihatid ko na yung pinaabot niyo po kay Kuya Kurt. Kaya nga, sana ulit. Joke lang po. So, pinasasaya ko lang kayo at masyado ng seryoso at baka mamaya umiyak pa si Kuya Kurt eh. No. Ngayon, Kuya Kurt, may pang TikTok ka na. Oo. Abangan ko yan ha, yung TikTok mo. So, Kuya Kurt, search mo yung yung account ko kung mayroon ka ng Facebook. Kuya Regan Vlog, yung Facebook ko. Para mayroon tayong communication about sa pangangailangan mo at ma-update ko rin sa mga sponsor natin. At updated din ako sa mga nangyayari sa'yo at kung nasaan ka. Kasi hirap ako, baka pagpunta ko dito, wala ka, nasa school ka. Kaya nga sinadya ko na linggo kami pumunta. Kasi baka mamaya nandun ka kay lola mo. Ang hirap, malayo pati yun, di ba? Kurun-kurun yun. Buti nga po hindi po kayo hapon pumunta kasi may practice naman po kayo. May practice na naman tayo. So, Next talagang time, inagahan isip ko namin talaga. nga. Talaga inagahan namin kasi ang inisip namin, talagang madatnan ka namin. Kasi napakalayo baga ng lugar nyo. Papuntang Bulan, sayang yung krudo. So at least ngayon, naabutan kita, naiabot ko yung para sa'yo na pinaabot ng ating mga sponsors. So yan po, mga kalangga, maraming salamat and God bless po sa inyo lahat.
At syempre, Alpi. Si Alpi pala, para malaman din natin kung ano yung na-feel mo. Hindi, ako na lang iyak para kay Kurt. Ay, wala. Wag. Wag. Kurt, yun na. Masaya ako na... Mensahe mo. Mensahe ko, masaya ako na na-receive mo. Kung ano na-receive mo ngayon at yung nangyayari sa buhay mo. Kasi sa totoo lang, ako makakapagsabi na deserve ka sa talagang pwedeng tulungan. Mhm. So, happy ako. Ano lang, ipagpatuloy yung pag-aaral mo, mag-aaral ka mabuti para sa darating na minimit mo sa buhay, makamit mo in the future. So, basta kami ni Karigan, nandito kami at mga sumusuporta sa'yo at tumutulong. Basta, happy ako kung anong meron ka ngayon. At pagpatuloy mo lang yung kabutihan ng kalooban mo. So, yun lang masabi ko. Ingat ka palagi. Update ka lang sa amin ni Karigan kung anong pwede namin may tulong pa. Mhm. God bless. Ayun. So, napakagandang mensahe galing kay Kuya Alpi. So, Kuya Kurt, no, meron ka ng chance para makapagtapos. Kumbaga, bagong pag-asa. So, sikapin mo na lang, ha? So, yun. Sa sponsor po, sa ating anonymous sponsor, yan na po, nabot na natin at maraming salamat, di ba? Walang sawang pagpapasalamat, di ba? Oho, dahil hindi natin kaano-ano. Hindi mo kilala. Hindi natin kilala, pero nandiyan. Sa akin naman, ang benefits nito sa akin, Kuya Kurt, nagkakaroon ako ng content sa pamamaraan mo rin. Kasi, di ba, bigyan, padadaan sa akin, iabot ko sa'yo. Content yun. Kahit sa ganong sitwasyon lang, good na yan sa akin. Malaking bagay na yan sa akin. Di ba, na ipapadaan sa akin, papunta sa'yo. Content na yun. Tulong na rin sa akin ng sponsor yan. Kahit walang pera na makatanggap, at least content na rin namin yan. So yun ang isa sa bagay po na pinapapasalamat ko rin sa ating sponsor na pinagkatiwalaan nyo ako para ibigay kay Kuya Kurt yung gusto nyong ibigay. So ngayon, malaking bagay po yan. Sobrang thank you po sa tiwala, at kahit paano nakakagawa din kami na magandang kwento sa ating kapwa. Yun po yun. So yan, salamat po sa tulong sa mga charity works namin ni Alpi, sa mga ating mga viewers, sponsor, especially syempre. And syempre sa team Rochelle. And sana support ko lang po yung mga ginagawa namin, especially sa dalawang maglangga. At sana tuloy-tuloy po na matulungan natin kung sino or karapat dapat po na matulungan dito sa ating dito sa lugar po sa Bulan, Sorsogon. So lumawalawak po ang pagtulong po ng ating community. Sana support nyo lang po. So yan po, bye-bye and God bless po sa inyo lahat. Ay Kuya Kurt, may pahabol ka pa ba na sasabihin? Again, thank you so much po talaga, like, laking tulong po nito sa akin, like, sobrang thank you po. Yun na po, wala po talaga ibang message, which is thank you lang po talaga. Ayun. Sobrang thank you po. Kita nyo naman po yung reaction po na ng ating beneficiary, si Kuya Kurt. Sigurado tuwang-tuwa ang ating sponsor, di ba? At least ito po successful na naman, at ito po yung kauna-unahan po na nabigyan natin ng tulong or scholar, di ba? Scholarship dito sa Bulan, Sorsogon. Magkakaroon tayo ng tinutulungan monthly sa allowance ni Kuya Kurt. So hanggat nandyan, hanggat tumutulong sa atin yung sponsor, nandito ako para sa'yo, suportahan ka, Kuya Kurt. So yan, sana makapagtapos ka at pangarap mo, maabot mo, Kuya Kurt. So yan po, bye-bye po, God bless po sa inyo. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala. Saan man magpunta, Kuya Regan.